Ito, pakikita na natin. So ito, nagrereklamo ang House of Representatives, mga bossing, sa sa Supreme Court. Putangin na to, mga tanga talaga to mga to. Mantakin mo ha, Supreme Court ang nagdesisyon. Supreme Court. By the way, maraming salamat nga pala kay Pastor Apollo Kibuloy ulit. Dahil kay Pastor Apollo Kibuloy, nagkaroon tayo ng konting pag-asa. Kasi nga po, ang nag-initiate po ng motion for certiorari na i-file ni Attorney Torion, ni Attorney Acosta ng Davao, at ni Attorney Delgra, at syempre si Boss Dada, si Coach Oli, si Banat Bay ay co-petitioner sa sa Supreme Court petition na yan. Kahit na nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy, tingnan nyo naman, di ba? Kahit na nakakulong siya, piniisip niya pa rin niya yung bayang Pilipinas. Iniisip pa rin niya yung kapakanan ni Pangulong Duterte at ni future President Inday Sara Duterte. Kita mo, di ba? Mayroon ng kasong kinakaharap si Pastor Apollo Kibuloy, pero noong nagkaroon ng pagkakataon, instead atupagin niya yung sarili niya, nag-file kagad siya sa Supreme Court ng nag-utos kagad siya na mag-file sa Supreme Court ng motion for certiorari, and then ayan na nga, nahinto yung impeachment, at better luck next year. Kumbaga, kung ipapasa ulit nila yan next year, which I believe hindi na nila yan gagawin next year, because it's now or never na sila, mga bossing. Next year, lahat ng mga politiko, magsishift na yan towards the strongest candidate. Oo, balita ko si Trillanes, meron na daw siyang kandidato na napupusuan. Utangin na mo ka talaga, Trillanes, hayop ka. Nakaisip ka pang mga kandidatong putangin na mo ka, hindi ka nga nanalo sa Kalokan. Imaginein mong kupal ka, ikaw nga sarili mo hindi mo maipanalo. Tapos kumuha ka pa ng kandidatong kupal ka para ikampanya mong buwisit ka. Oo, so kayong dalawa ni Risa Ontiveros, putangin na nyo, dahil kayo naman ang salot sa Pilipinas. Mabuti pa gumawa kayo ng sarili nyong bandila. Gumawa na kayo ng sarili ninyong mga patakaran. Tapos pumunta na kayo sa pinakamalayong isla ng dito sa mundo. Tapos magtayo kayong dalawa ron ng kaharian nyo, mga putangina ninyo. Para naman maisakatuparan ninyo yung pangarap nyo na magkaroon kayo ng sariling bansa. Hayop na Trillanes. Matakin mo, kapal ng mukha, napili daw niya. Putangin na mo, wala kaming paki kahit sinong piliin mo. Wala kaming paki kahit hindi mo piliin si Ontiveros, animal ka. Oo, kahit wag mo nang piliin. Oo, kung gusto mo, mag-asawa kayong dalawa, punyeta kayo. Oo, gusto niyo mag-anak kayo ng marami, mga 15. Oo, tapos magsimula kayo ng ng kaharian ninyo dyan sa hardin. O kung gusto ninyo, wag nyo nang idamay yung mga Pilipino, mga kupal kayo. So ayun na nga, mga bossing. So hindi unti-unti, mga bossing, yung mga Pilipino, pati yung mga campaign contributors dyan, yung mga oligarko, yung mga mahilig mag-invest sa politika, magkano na yan, pupunta na sila yan, tataya na sila kung saan malakas yung kanilang pag-asang manalo. Oo, syempre, it's either dalawa lang yan, it's either pipigilan nila si VP Sara, which is ginagawa nila for the past 3 years, 4 years, na hindi sila nagtatagumpay. If you cannot beat them, join them, ang gagawin ng mga buwaka ng shit na yan. Ganyan din ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, tandaan ninyo. O yung mga hayop na rimulya na yan, yung dalawang magkapatid na kasing kapal ng swelas ng Rambo na tsinelas yung pagmumukha nila.
O hindi ba si Binay ang ano nila, ang kaibigan nila, tapos biglang naging Duterte ang mga hindot na yan. Mga tulfong mga kupal, pera lang si Ben. Yang mga kupal na tulfo, pera lang si Ben. Oo, yung mga tulfo na yan, dati ring mga sip-sip tumbong sa mga Duterte yan. Si Erwin Tulfo, putang ina, talagang ginamit niya ng matindi si Duterte. O hindi ba? Tapos biglang nung nagbago na. O kita mo, ano na nangyari? Iba na ang pinapanigan ng mga tulongges na yan. O hindi ba ngayon? Tinan mo, anong ginagawa ni Isko Moreno sa Maynila? Si Isko Moreno, nagagalit-galit kayo kay Isko Moreno noon. Anong ginagawa ni Isko Moreno sa Maynila? Ha? Si Joel Chua, si Suso, kilala niyo si Suso, yung konsyal na mukhang kuhol, distrikto yata yon, yung si Valeriano, at saka etong si Abante, bumabanat yan sa mga Duterte. Napakaganda ng ginawa ng mga Duterte sa Pilipinas, mga bossing, at yun ang sinundan, yun ang blueprint ni Isko Moreno. At naging matagumpay siya sa Maynila sa pagsunod sa tagubilin ni Pangulong Duterte. O, anong nangyari? O, kinausap niya si Chua. Sabi niya kay Chua, Chua, bakit mo naman ginaganyan si Inday? Wala namang ginawang masama sa atin yan. Anong sagot ni Chua? O, ang sagot ni Chua, walang magagawa. Bossing eh. Bossing nila, ayan eh. Bossing nila yung demonyo sa Leyte. O, kaya ayun, wala silang magagawa, kundi gawin ng gawin banatan yan. O, problema, nanalo siya. Nanalo din si Isko. Ngayon ko lang nalaman na ang mayor may say pala. Mas matapang pala dapat ang mayor sa congressman. Bakit? Kasi ang hawak ng congressman, pera lang. Ang hawak ng mayor, lahat, pati pulis. Hawak ng mayor, pag pinag-utos ng mayor na putangin na hulihin mong kupal na yan, dahil lumabag yan sa batas dito sa syudad natin, walang magagawa ang pulis kundi hulihin yung mayor, yung congressman na yan. Oh, so lahat ng mga mayor sa buong Pilipinas, putang ina nyo, bakit nagpapasailalim kayo sa mga congressman na mga sipunin na yan? Ba't kayo nagpapailalim? Kaya naman pala ni Iskong gulpihin yung mga congressman na mga magnanakaw na yan eh. Anong ginagawa ni Isko Moreno ngayon? O di ba? Lahat ng mga katarantaduhang proyekto ni Valeriano at saka niyan ni Chua, anong ginawa niya? Putang ina, pinaggigiba niya. Saan ka makakita? Gagawa ka ng Gagawa ka ng 4 na palapag na putang ina isang di pa lang na building. Okay nang ina, kahit sinong tarantadong inhinyero, hindi i-approve yan. Oo, mantakin mo, haharangan mo yung hangin na sinisinghot ng mga estudyante, nagpapaypay yung mga estudyante dahil nakaharang yung putang inang building nyo na kasing laki lang ng pader. Imagine nyo yan, sidewalk, imbis na yung mga kabataan maglalakad sa sidewalk, iikot pa. Dahil dyan sa mga hayop na pinagawang milyon-milyon na mga building dyan, na wala naman palang mga permit. Oo. Oo nga, anong haka na naman ng wala nga permit. Ay, magugulat din ako, bakit naitayo yan ng walang permit? Isa din to si Hani Lacuna eh. Utang na, pumuti na lang lahat ang buhok, walang utak din eh. Mantakin mo, pinayagan niya yung mga proyekto na yan. Tapos anong sasabihin ng mga tarantadong congressman na yan? Si Chua, saka si Valeriano. Hindi, kasi kawawa naman yung mga barangay. Wala silang barangay hall. Putang ina ka, mas kawawa sila sa mga estudyanteng paypay ng paypay. Nawalan sila ng malinis na hangin na sinisinghot dahil nakaharang yung mga kupal na mga building yung illegal naman yung pagkakatayo. Parang sinasabi nila na kahit illegal nakakatulong. Hindi. Pag illegal, ang hilig nyong manilip ng illegal, sinisilip nyo yung mga ginagawa ni BP Sara, yung mga pondo ni BP Sara, pero putang ina nyo, nilulustay nyo yung mga pondo ng Maynila. Nagagalit ako dito, baka silipin ng mga kapitbahay. Sino yun? Ba't may sumisigaw doon sa veranda? Sorry po, nagtatrabaho lang po ha, pasensya na. Pero yun nga ang sinasabi natin na itong mga congressman na itong kakapal ng mukha. Ngayon, iimbestigahan nila yung 777 na sinasabi ni Magalong, ang ganda niyan, mabuti yan.
Si Toby Chanko nga, ano yan pinapatunayan yan. Sabi nga ni Toby Chanko noong nakaraan, sige, i-challenge mo ko, napatunayan ko, putang ina ka. Papakita ko sa iyo yung GC, nandoon ka mismo, gago ka. Kayo dyan sa Kongreso. Wala na kayo. Wala na yung mga yan. Ito si Chua, para na nilalagnat yung ilong niya, namamaga na. Nakadikit na sa labi niya sa sobrang kaba niya kay Isko. Huwag kayong mag-alala. Yan ang kagandahan ng merong isang Isko Moreno na matapang. Kasi hindi yan natatakot kahit kanino. Isko Moreno, lehitimo na taga Maynila. Wala yan pakialam kahit kanino. Basta aayusin niya yung Maynila. Aayusin niya yung ginagawa niya dyan sa Maynila kahit sino pamasagasaan niya. Itong mga ibang mayor kasi sa Metro Manila, putang ina nyo, mga bakla kayo. Oo, nagpapatakot kayo sa mga kupal na mga yan, mawawalan ng AKAP, AX. Putang ina nyo, wala na. Sisilipin na ng Senado yung mga AKAP, AX ninyo, tingnan ninyo. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap